Mga kapatid, tumayo na po tayo at magsisimula na ang ating pagtitipon. Kasal po ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan. Ito'y nararapat pagkukulan nating lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito'y dapat gawin na may pagkasi ng dakilang Diyos, tayo po ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos ng isang awit. Panginoon po naming Diyos, narito na po ang mga anak mong ikakasal, kasama ang mga piling saksi at ng kapulungang narito. Nagkakaisa ang aming puso't damdamin upang ikaw ay aming sambahin, purihin at luwalhatiin ang iyo pong napakabanal na pangalan. Kasi napakasarap mong magmahal. Ibinibigay mo ang para sa aming kaligayahan, lalo na sa mga anak mong narito na ikakasal. Napakabait mo aming Diyos, punong-puno ka ng pagmamahal. Marami mang kaming mga pagkukulang, nagkasala mang kami sa harap mo. Hindi mo iniunat ang iyong kamay laban sa amin. Nagbibigay ka ng maraming pagkakataon
para makapanatili kami sa aming kahalalan. Kaya sa pagkakataong ito, itatali sa kanilang yung mga katotohanan na siyang kanilang ibubuhay at susundin. Sana po bigyan kami ng maliksing kaisipan, lalo na ang mga ikakasal na ito, upang lubos nilang maunawaan ang iyong mga katotohanan ukol sa kanilang mga pananagutan na ipatutupad sa magiging kanilang sambahayan. Sana po, aming Ama, ibasbas mo sa amin ngayon ang katalinuhan, kalaki pang pagsusugo mo po sa Espiritu Santo habang itinatali sa kanila ang iyong mga kalooban, upang sa ganon magbigay sa amin ng pag-asa, ng tapat na pagsunod sa iyo, at ng matibay na pananampalataya. Panginoon naming Jesucristo, nagmamakaawa po kami sa iyo. Pakitulungan mo po kami sa ating Ama upang ipamagitan ang banal na pagtitipong ito, lalo na po ang aming mga nagawang sala, upang makamit naming muli ang napakahalagang biyaya, lalo ng kapatawaran sa aming mga sala. Umaasa na po kami, o aming Ama, nakaugnay na rin kami sa diwa at layunin ng iyong pamamahala. Higit sa amin, lagi mong basbasan ang aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Lalong pa siyang iingatan at poprotektahan, pupuspusin ang ibayong karunungan at ng kapangyarihan, alang-alang po sa ikasasakdal ng buong iglesia. Tumitiwala na po kami sa buong panahon ng pagtitipong ito. Ikaw ang aming patnubay at kasama. Ang lahat ay hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sige, maupo po tayo, mga kapatid. Tayo po'y nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklarin sina kapatid na Danmar Kalapaw Saludes at kapatid na Rica Shine Rosena Reyes sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa po ay itinatag ng Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Henesis, na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. Siya'y lalangko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog at kinuhang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat po nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang dilalang. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang amatina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsamang ito ng mag-asawa, ay itinagubilin ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay.
Kaya hindi ang babae, hindi ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat ng mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Danmar Kalapaw Saludes, ang tungkulin ng lalaking kinakasal ay tinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niyang dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at tinaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hinihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siyang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasalang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundangan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Kapatid na Rica Shine Arucena Reyes, ang tungkulin ng babaeng kinakasal ay tinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko'y pinahintulot ng babae ay magturo, hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay.
upang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng kinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasama ang lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng kinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Danmar Kalapaw Saludes at kapatid na Rica Shine, na Rosena Reyes, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay bungingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalay ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang inahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapatid na Danmar, kapatid na Rica Shine, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Sige, mangyaring tumayo kayo, pati po yung mga saksi at mga abay, mamalaging nakaupo ang kapulungan. Itaas mo ang iyong kanang kamay. Kapatid na Danmar Kalapaw Saludes, taimtim ka bang sumasangayon sa harapan ng Diyos at nang narirитong mga saksi na kunin si kapatid na Rica Shine, na Rosena Reyes, na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong ibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo. Sige, ibaba mo ang iyong kamay at ikaw naman, kapatid na
Rica Shine, itaas ang iyong kanang kamay. Kapatid na Rica Shine na Rosena Reyes, mataimtin din bang iyong sinasangayunan na tanggapin si kapatid na Danmar Calapao Saludes na maging iyong tunay na asawa, na siya ay iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay. Opo. Sige, magharap kayong dalawa. Mangyaring pagbuklurin ninyo ang inyong kanang kamay. Kanan. Kapatid na Danmar, sabihin mo ang mga pangusap na ito kay kapatid na Rica Shine. Akong si, sabihin mo ang buong mong pangalan, Danmar Saludes. ay kinukuha kita, sabihin mo ang buong niyang pangalan, Ay kinukuha kita, Rica Shine Reyes, na maging aking tunay na asawa, na maging aking tunay na asawa. at ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo Ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi, sa harap ng Diyos at sa ating mga saksi, na sa iyo ako'y magiging mapagmahal na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan sa kasaganaan o kahirapan at sa katuwan at sa kalungkutan at sa katuwan at kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman sa kalusugan at karamdaman hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. hanggang sa papaghiwalay tayo ng kamatayan. Ikaw naman, kapatid na Shine. Akong si, sabihin mo ang buong pangalan, Akong si Rica Shane Reyes. ay tinatanggap kita May tinatanggap kita. Sabi? Danmar Saludes. na maging aking tunay na asawa, Na maging aking tunay na asawa. at ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo. sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi, Sa harapan ng Diyos at sa ating mga saksi. na sa iyo ako'y magiging mapagmahal Na sa iyo ako'y magiging at matapat na asawa at matapat na asawa. sa kasaganaan at sa kahirapan Sa kasaganahan at kahirapan. at sa katuwaan at sa kalungkutan At sa katuwaan at kalungkutan. at sa kalusugan at sa karamdaman At sa kalusugan at karamdaman. hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Hanggang sa paghiwalay tayo ng kamatayan. Kapatid na maid of honor, pakikuha mo yung kanyang bouquet. Pakikuha naman, kapatid na best man, yung singsing para sa babae at iabot ito sa lalaki. Pakipatong. Naway, ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Danmar, mangyaring kunin mo ang singsing na yan at bago mo isuot, sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Shine ay yung sabihin sa kanya, ang singsing na ito Ang singsing na ito ay binibigay ko sa iyo ay binibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng ating patuloy nananatiling pag-ibig. nananatiling pag-ibig. Sige, isuot mo. Kunin mo yung nalalabing singsing. Kapatid na maid of honor. Sige, patong mo rin. Naway, ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Shine, mangyaring kunin mo ang singsing na ito at bago mo isuot sa kanyang palasingsingan ni kapatid na
Danmar ay yung sabihin sa kanya, ang singsing na ito Ang singsing na ito ay binibigay ko rin sa iyo ay binibigay ko rin sa iyo bilang sagisag bilang at sagisag pangako ng ating patuloy ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Kapatid na Danmar, kapatid na Shine, mangyaring maghawak ang inyong mga kamay na may singsing. Bayang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan at yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay pinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sige, lumuhod kayong mag-asawa at tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Magkahawak ang inyong mga kamay. Mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat alang-alang sa iyong mga kabutihan at kagandahang loob. Pinayagan mong maitali sa kanila ang iyong mga katotohanan sa mag-asawang narito at nanumpa sila sa harap mo na sila ay buong pusong susunod sa lahat ng iyong mga palatuntunan upang maging matatag ang kanilang pagsasama habang sila ay nabubuhay. Kaya hinihiling namin sa iyo, basbasan mo ang kanilang pagsasama, basbasan mo ang kanilang hanap buhay, basbasan mo ang pagkakaroon nila ng mga anak upang sa ganon maging maligaya sila habang sila ay nabubuhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Napakabuti mo sa amin. Hindi namin malilimot ang ganitong sandali sa buhay ng mga anak mong narito, sapagkat natatangi ang araw na ito na ibinigay mo para sa kanilang kaligayahan. At pangako naman namin sa iyo, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Susunod kami sa iyo habang kami ay nabubuhay. Huwag mo lang bawiin sa amin ang karapatang ibinigay mo po, ang kahalalan na aming tinamo sa loob ng banal na iglesia upang kami maging karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong mga pangako, lalo na ng aming kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Panginoon naming Jesucristo, pakipamagitan mo po ang banal na pagkakasal na ito upang paging dapatin ng Ama, pagtibayin niya mula sa langit at mata mo ng mga hinirang mong ito ang mahalagang basbas sa kanilang buhay at pamumuhay. Lubos na po ang aming pag-asa na nakaugnay na rin kami, Ama, sa diwa't layunin ng iyong pamamahala. Ang lahat po ay amin lang tinanggap sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikilahip ng Espiritu Santo, sumaatin nawang lahat, ngayon at magpakailan. Amen. Sige, maupo po tayo at tumayo yung bagong mag-asawa. So, magharap na kayong dalawa at alisin mo yung belo.
Sige. Oh, ready na. Ready na po. Wala pa. Wala pa rin. Magdikit kasi kayo. Magkasawa na kayo. Yan. Sige, oh. Ba't mo itinutulak? Yan. Lapit pa. Yan. Sige. O sige, Kadanmar, you may kiss the bride. Ang kasunod po ay ang paglagda sa ating kasunduan. Una itong mag-asawa, kasunod po yung mga ninong at ninang at yung nagkasal. Sige po, ay alalayan mo po.